Malalaman po natin sa round na ito kung magkakaroon tayo ng bagong Grandmaster sa Pilipinas. Dito po kasi sa 4th round ng FIDE Chess Olympiad 2024, kalaban po ng Team Philippines ang Team Monaco. At sa board to encounter, si Grandmaster Daniel Quezon na kailangan na lang po ng 2 rating points para maging official na Grandmaster. Aba, kalaban niya po si Igor Efimov. Pag nanalo po siya dito, GM na siya. Pag natabla, bawas rating, lalo na pag natalo. Ano ang nangyari? Napaka-exciting ng laban. Tingnan po natin, no? Nag-knight F3 po si Igor na sinagot ni Daniel ng knight F6. Dinipor po yan na tinirahan ng G6 ni Daniel Quezon. Ito po yung Indian game knight variation. Is Indian, medyo mahaba yung pangalan. Idea po, obviously, magpiyapiansyeto ng bishop pero sinagot lang yan ng G3. So, parehong makunat yung dalawang player. Bishop G7, Bishop G2. Nag-castling si Daniel, nag-castling din. At pareho po yung kanilang position ngayon. Ang pinakaiba lang, may D4 na po dito. Ito pong black, no? Medyo symmetrical ang dating kung magdi-D5. Pero Daniel Quezon, pinili niya po D6, ayan. So, medyo makunat po, no? Pagka D6, tumira yung kalaban ng Rook E1 immediately. Ang pinaka-common po, C4 eh. Pero yung Rook E1, ang idea niyan, gusto siguro mag-E4. Pero sinagot agad ni Daniel Quezon ng C5. Nakadalasan, kinakapture po yan. Pero sa pagkakataong ito, ang tinira po ng kalaban, knight lang po sa C3. Ayun, medyo natagalan yung kalaban doon. No? Kanina po halos hindi nag-iisip. Pero ngayon, 2 minutes na lang lamang niya kay Daniel Quezon. Anyway, pagka knight po sa C3, tumira lang si Daniel Quezon ng knight D7. After knight D7, tumira po ng nobility yung kalaban ni Daniel Quezon. Ang nangyari kasi before, E4 eh. Parang Sicilian lang, no? Na dragon, pero naka-bishop G2. Pero ang ginawa, nag-D5 eh. Na sinagot lang ni Daniel Quezon ng A6. Ayan na po. Parang binoni na po ang nangyayari, no? Ang common play po dyan talaga ng black, tumitira po ng B5 para makapag B4. Tapos yung bishop lalagay dito, pa-pressure rin po ito. Kaya kadalasan nag-A4 po yan para hindi maka-B5 na sinagot lang ni Daniel ng Rook B8. Oh, mag-B5 talaga, kaya po nag-A5 yan. Para saan yung A5? Pwede pa rin naman mag-B5 pero may emphasis and capture kahit papano. Yes, nabuksan yung tore pero may pressure naman sa may A-pawn. Pero si Daniel Quezon, wala akong pakialam. Tuloy mo lang yan, B5 pa rin. At pagka B5, yun na nga yung ginawa, in-emphasis and capture, knight takes B6. At ang ending, according po sa engine evaluation, lamang po yung puti ng konti. Pagdating po kasi sa space, lamang talaga siya. At ang ginawa nga lang po niyan, E4, yan po yung number 1 engine move eh. Pagka E4 po, si Daniel Quezon naman, nag-knight C4. O, may pressure dito, gustong kainin, na sinagot lang ng queen sa may E2. Magtataka kayo, Coach, bakit po pinakapture yan? Mali. Kasi rook lang sa A2. Saan pupunta yung kabayo trap? Kaya po hindi pwedeng i-takes. Napilitan si Daniel Quezon. Bumalik lang. At pagkabalik, tumira po ng Bishop F4 develop. Ito pong si Igor na sinagot ni Daniel Quezon ng Rook E8. Ayan. Kasi para saan ba yung Bishop F4? Posible pong magtulak. Ngayon, baka sakaling mabuksan yung e-file, at least gamit na yung tore. Pero ang ginawa po dito ni Igor, nag-rook lang po sa may D1 muna eh. Para saan naman yung rook D1? Kasi nga, pag tinulak niya ito, later on, mawawalan ng magandang defender ito. Mabubuksan pa yung rear, may atake. Kaya gusto niya, completely dependent muna yung D5. Pero sinagot lang yan ni Daniel Quezon ng Bishop B7. Hindi pa rin maitulak kasi dagdag pressure po yan sa may D5. Kaya H3 lang po yan. Relax lang. Pine-prevent lang po yung mga talon ng kabayo doon, no? Posibleng takbuhan din ng hari later on. Ito naman si Daniel Quezon, nagtulak ng pawn sa queen side. A5 lang. Una po, hindi ko maintindihan yan eh. Bakit kailangan itulak yan? Pero nung nakita ko, aba, simple lang pala idea. Kasi ang gustong mangyari ni Daniel Quezon, eto po, tingnan nyo ha, nag-bishop F1 yan eh. Pagka bishop F1, nag-queen C8. O, nakikita niyo na kung ano gusto mangyari. Pupunta po siya dito. Kaya po tinulak yung pawn. Anyway, after queen C8, nag-queen lang po sa may D2
na sinagot na ng Bishop A6. Ayun, hinahamon yung Bishop, pinapalit, kinapture lang po yan, binawi na nga po ng Reyna, and then nag B3 lang na medyo makunat, natakot po siya sa Knight C4, pero ibabalik ko lang ha, ang tamang tira daw po kasi, lamang ang puti, E5. Ayun, napakaganda ng E5 kasi wala nang pressure dito eh. Ngayon, pag tumira dito, wala daw yan dahil Queen E2 lang. Mapipin po kasi yung kabayo. Eh, kahit na coach, nakapin yung kabayo, iwas lang to. May pressure pa rin doon ha. Hindi ka mape-pressure dyan. Kasi pwede nga tirahan ng B3. Pero ang pinakasimple, itulak mo muna to. Pagka-takes niya po, capturein mo lang daw ng Reyna, check ko. Pag hindi naman later, matutulakan din to. Napakaganda pala ng ganong idea. Anyway, ibalik po natin. Hindi po nakita na kalaban ni Daniel Quezon yun eh. Nag-alangan sa Knight C4, nag B3. Pero ang B3 na equalize daw eh. Kasi may mga tirana na daw po na A4 or C4. Pero ang tinira ni Daniel, medyo makunat din eh. Tumira po ng Rook D8. Para saan ang Rook D8? Naaalangan siya sa E5. Gusto niya pagkabukas, may pressure doon. Yun po yung aking nakikita, no? Anyway, yung kalaban niya, nagtira po ng G4 na mali daw. Ibalik natin. Ang tamang tira daw dito po, or tamang play ng white, mag-rook sa A1, bigyan ng pressure itong isolated pawn. Like example, pag gumalo may pressure na doon eh. Medyo lamang daw po ng konti ang white. Pero yung G4 daw po medyo passive yan. Kasi nagkaroon ng pagkakataon, mag-A4 po agad si Daniel Quezon. Anong ibig sabihin yan? Pinapalit po yung isolated pawn sa healthy pawn na nasa B3. Ngayon ang ginawa dyan, nag-knight takes A4. Nag-knight takes A4 din. And then tumira ng Rook A1. Teka lang coach. Nadali ata si Daniel Quezon. Kasi kung kinapture agad, baka kain yung pawn. Pero eto, kakainin next eh. Diba? Day 1 pawn down. Diyan kayo nagkakamali. Kasi Daniel Quezon may matindi palang plano dito. Nag-Queen C8 lang eh. Ang tanong, Rook takes A4. Persado, babawin mo yung kabayo. 1 pawn up ka pa. Pero may nakahanda palang brilliant sacrifice si Daniel. Knight takes G4. Matindi yung Knight takes G4, guys. Pag kinapture mo yan, pakita ko lang to, no? Bagsak yung kabayo. Lamang ka pa ng pawn. Ibalik natin doon. Kaya hindi kinapture yan, nag-King G2. Ayan, pwede nang kainin. Depensado na yung kabayo eh. Kaya bumalik yung kabayo ni Daniel Quezon sa F6. At ito daw po ay equal. Pagdating naman po sa oras, lamang pa ng 3 minuto halos. Ito pong si Daniel Quezon. Ang tinira po dyan ng kalaban niya, nag-Queen D3. After Queen D3, nag-E6 naman si Daniel. Ayan, typical po yan na break sa ganitong klaseng posisyon para magamit ito. Kaya tinutulak. Ngayon, kinapture po yan eh. Binawi po yan ng Reyna at pagkabawi ng Reyna, nag-rook lang po sa may A7 with the idea of Knight G5. Ayan o, threat doon, may threat pa dito. Kaya po, sinimplihan ni Daniel. Huwag kang tatalo, nag-8-6 lang. Pagka 8-6 po, bumalik yung tore. Bakit? Dumipensa kasi kakainin na po eh. Tapos pwede dipensahan ng ganun eh. Kaya sinagot lang ni Daniel yan ng Queen C8. Ayan, umatras lang yung Reyna. Siguro ang mga plano pong aking nakikita, no? Pipilahan pa rin po yung E-file eh. Ayan, no? Tapos pwede Queen C6 din. Yan po yung mga plano niya. Anyway, after Queen C8, nag-Bishop G3. Umatras lang na sinagot ng Queen B7 muna. So, pinipressure po yung pawn na nasa may E4 na tinirahan lang ng king move. Pagka king move, nag-rook D7 si Daniel Quezon. Number 1 engine move, no? Hindi po maganda yung mga ganito eh. Kasi may E5. Nakapin na ganun. Ngayon, walang E5 tapos saka gaganon. Okay? So, ang tinira po niya, nag-rook E3 na nga. Ayun, nag-rook na po sa may E6 na sinagot ng Knight D2. Ang idea niya, bukod po sa depensa dito, later on, pwede tumalon dito. Pwede din po siguro mag-F3, very solid. Pero tinirahan lang yan ni Daniel Quezon ng H5. Para saan yung H5? Dito idadaan yung bishop. Yan ang kanyang gagawin na tinulakan lang ng F4. O, lalagay mo pa bishop mo dun, harangan ko na agad. Pero sabi ni Daniel, tuloy ako. Ayun, tinuloy. Anong threat niya? Tutulakan niya po. Tapos takes 2, libre yung tore o makakain yung tore. Kaya ang ginawa niyan, nag-knight doon. Depensa sa H4. Pero sinagot lang po yan ng Rook D to E7. Matinding pressure po ang pinawalan dito.
O, paano mo didepensahan ngayon yan? Aba, meron palang nasa isip na depensa ito pong kalaban ni Daniel. At ito po yung ipor lang. Itulak lang. Oo nga naman. Pag kinapture mo yan, kahit mag-knight takes ka o rook takes, aba okay na okay ang posisyon pa rin, di ba? Kaso, may napakagandang tira si Daniel. Knight lang po sa may D5. At pagka knight D5, ito ang kabigla-biglang pangyayari. Mabilis tumira yung kalaban ni Daniel Quezon dito. Meron pa po siyang 10 minutes, pero sinacrifice niya yung tore by taking the pawn on D6. Double question mark, nangitim ang evaluation bar. Ano yung plano niya? Ang nakakapagtaka kasi, coach, di ba capture to, may kain pa sa Reyna? Mali pala yan. Kasi ang plano ni Igor dyan, yan talaga. Kakainin niya kasi to. Hindi mo matikman yung Reyna, mag-pro-promote. Ayun, no? Biglang natalo ka pa. Kaya mapipilitan ka dyan, mag-king move. Ayun do ang only way to continue eh. Pero may problema ka dyan kasi mag-pro-promote pala yan. At pag-promote, mapipilitan kakainin. So nabuhay pa. Ngayon, balik mo lang doon. Ano tingin nyo ang best move dito ng black? Tingnan niya natin kung nakita nyo yung tira ng kung saan naparesign yung kalaban. Pag-isipan nyo na konti, post nyo tapos i-play nyo na. Anyway, sabihin na natin, yung tiradang ginawa ni Daniel Quezon para maging grandmaster na siya. Ano yon? Simple lang. Knight takes E3. Naparesign yung kalaban. Bakit? May bawi. May capture kasi sa F3 with the threat of checkmate. Naku po, ngisay. Isang pyesa ang kalamangan. Grabe. At dahil doon, Daniel Quezon, ganap na po na Grandmaster. Grabe. Palakpakan po natin. Congratulations, Daniel Quezon. Definitely next FIDE Congress i-award na sa kanya yan. Abangan po natin yon. Pero nakuha niya na po yung requirements kasi live rating niya po is 2,500. Sa akin pong pagkakaalam, sana hindi ako mali, na once na reach mo yung live rating na 2,500, kahit matalo po siya next round, automatic ika-count yun as considered na 2,500. Kaya Grandmaster na po si Daniel Quezon. By the way, panalo din po ang Team Philippines dahil 3-0 na po sila eh. No, nanalo na po si Daniel Quezon, si IM Bersamina, si IM Gem. Naglalaro lang po yung board 1 nila na si Grandmaster Ino Sadora na lamang din po yun. Baka maka 4-0 sila. Anyway, abangan po ninyo yung mga susunod natin na video. Muli ito po yung Coach Pili Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an Albert.